Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagka-uwi ni Mulan at Xinlang sa Xuanwo Court, ay agad na napag-alaman ni Xinlang ang patungkol sa Emperor's Decree na papupuntahin si Mokong sa Imperial Academy. Can you believe it? Sambit ni Xinlang sa kanyang isip. Pinaluhod pa raw ng Emperor si Prince Ningjin sa loob ng isang araw at gabi bago pahintulutan ang request nito, ngunit ngayong napag-alaman na nito ang tungkol sa mga gold mines ng Jin family, nagpadala ito agad ng decree na mag-aral si Mokong sa Imperial Academy upang maging hostage. Ngunit hanggang sa umapekto na ang strategy nila, ang Jin family ay wala pa sa lugar na makipag-negotiate sa Emperor. Ano raw ba ang gagawin niya? Langsaad naman ni Mokong at nagsabing gusto niya rong pumunta sa kapital. Napahampas naman sa mesa ang countess nang marinig ito at sumigaw na hindi maaari, ito raw ay napaka-innocent sa napaka-mess up na kapital. Tiyak na take advantage lang daw ito doon. Sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, mukhang natakot daw si Mokong nitong nagdaang mga araw kaya ito na mismo ang nagsasuggest na pumunta siya sa kapital. Saad naman ni Mokong sabay hawak sa kamay ng kanyang ina, magmula raw nung siya ay bata pa, nasa ilalim na siya ng mga pakpak nito. Pinrotektahan siya nito ng maayos, kung mayroong mang malaking pangyayaring nagaganap sa bahay, palagi siyang isinasama ni Xinlang na siyang naging dahilan upang marami siyang matutunan. Marahil siya raw ay hindi ang pinakamatalas na tool ni Xinlang, ngunit bilang anak na lalaki ng Count of Xuanwo, gusto niya rong mag-teach para sa kanilang family. At ngayong ang family nila ay nasa make or break moment, na set up na ni Xinlang ang lahat ng traps at hinihintay na lang nilang mag-stumble ang kalaban, hindi niya raw kayang mag-chill-chill lang dito sa bahay habang ang iba ay nagbubuhos ng matinding effort. Marahil siya raw ay walang ibang skill, ngunit ang tumungo sa Imperial family sa ngayon ay siyang pinakamalaking bagay na maiaambag niya. Matapos nitong ma-wrap up ang laro nito sa Nutshell City, tiyak na kukunin naman daw siya nito agad sa capital, hindi raw ba? Ngunit nagtanong lang si Xinlang kung pinag-isipan niya raw ba ng husto ang tungkol sa bagay na ito. Sumagot naman si Mokong na 2 araw na itong tumatakbo sa isip niya, nung una pinagpapawisan daw siya ng husto ngunit ngayon pakiramdam niya kayang-kaya niya itong gawin. Tumulo naman ang luha ng countess nang marinig ito. Unti-unti rong naibubuka ng mga bata ang kanilang mga pakpak habang sila ay lumalaki, ngunit si Mokong, ang mga pakpak daw nito ay nakaglue since nasa tabi niya na ito mula day 1 pa lang. Mother saad naman ni Mulan, hayaan daw muna nilang makapag-usap si Mokong at Xinlang. Umalis na sila, inilabas naman ni Mokong ang manuscript at nagsabing nung araw na wala si Xinlang, nangangati raw siyang malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa Monkey King kaya ang ending nagsulat raw siya ng mga probabilidad patungkol dito. Maaari niya raw ba itong tingnan? No prob, saad naman ni Xinlang. Pagkalipas ng kalahating oras, ay nagulat si Xinlang sa kanyang nakita. Ang writing daw ni Mokong ay napaka-intense. Ito raw ay tila labanan sa pagitan ng mga demons, ang mga plot daw dito ay nakakamangha. Patuloy niya itong binasa, pinuri at kinriticize niya ito sa kanyang isip, at nagtanong si Mokong kung ano raw ba ang tingin ni Xinlang. Great job Mokong, saad ni Xinlang, hahasambit naman ni Mokong at nagsabing kay Xinlang daw siya natuto. Once na makarating na raw siya sa Imperial Academy, binabalak niya rong kick off ang lahat gamit ang Monkey King na libro. Ngunit sinabi ni Xinlang na hindi raw ito akma sa Monkey King, ang style daw nito ay napaka-intense, ang hatred ay napakalakas, at ang emotion ng sulat nito ay all over the place. Sambit ni Mokong, at sumagot naman si Xinlang na wag itong mag-alala, bibigyan niya raw ito ng ibang story. Hayaan daw siya nitong mag-dictate ng story na nasa 60,000 words, maupo lang daw ito at mag-relax. Alright, sambit naman ni Mokong at mapapansing naging tuta ito at nagwawag pa ang buntot. Ilang sandali pa ay idinictate na ni Xinlang ang chapter 1 ng kwentong pinamagatang The Fallen Genius, The Fate Fighter. Na siya namang nagpa-unrapture kay Mokong. Ang story daw na ito ay isang riot, napaka-exciting, nagpatuloy sa paglahad si Xinlang at makikitang ganito na ang expression ni Mokong, mayroon kasing isang parte sa kwento na katulad ng nangyari kay Mokong,
ang pag-break off ng engagement. So, ito raw pala ang tinutukoy ni Shin Lang na wag i-bully ang young at poor. Matapos ang buong gabi, ay natapos ng mailahad ni Shin Lang ang outline ng unang 1,000,000 kataga. Sambit naman ni Mokong sa kanyang isip, ang story daw na ito ay isang blast, ito raw ay tila isang roller coaster ride, napaka-refreshing mula umpisa hanggang dulo. Mokong saad naman ni Shin Lang, pag-isipan daw nitong mabuti, sigurado daw ba ito na isusulat niya ang kwento na ito sa Imperial Academy. Sigurado ako agad namang saad ni Mokong, since wala raw siyang magawa sa buhay, kailangang may sulat niya raw ang librong ito. Sinabi naman ni Shin Lang na kung ilalabas daw ni Mokong ang librong ito doon, tiyak na lalamunan ito ng Imperial Academy. At maaari din nila itong ibasura at sasabihan si Mokong ng kanyang mga classmates na bubo pagdating sa pagsusulat. Bukod pa doon, maaari din daw itong itrato bilang disgrace ng Academy. Ngunit nagtanong lang si Mokong kung magiging sikat daw ba siya sa librong ito. Helye sagot naman ni Shin Lang, tiyak na magiging celebrity daw si Mokong dahil sa librong ito. Maaaring hindi lang daw ito mag-blow up doon sa Academy kundi beyond pa. Ang lahat ng mga tao na nasa kanilang 20s ay tiyak na magugustuhan ang librong ito. Ngunit heads up, dahil ang fame ay hindi lang puro sunshine at rainbow. Mayroon din dong probabilidad na ituring ng mga tao na lason ang librong ito. Hahasambit naman ni Mokong, hanggat maging sikat lang siya, maaari na siyang makakuha ng babae hindi raw ba. Sinabi naman ni Shin Lang na maaaring hindi babae, ngunit natitiyak niya rong magkakaroon ito ng maraming kaibigan though ang magiging kaibigan lang nito ay mga slackers dahil malamang ang mga big shot doon sa academy ay hindi makikipag-hangout sa kanya. Naglabas naman ng scroll si Mokong at nagsabing walang problema, pakiusap jot down na raw ni Shin Lang ang buong outline. At iyon na nga ang ginawa ni Shin Lang gamit ang kanyang intelligent brain database. Salamat lang saad naman ni Mokong, ito raw ay tunay niyang bro. Manood lang daw ito, hindi niya ito bibiguin. Lang dagdag pa ni Mokong, kapag ipapublish niya na ang librong ito, maaari niya raw bang palitan ang title bilang Boudoir Secret State Fighter, na siya namang ikinainis ni Shin Lang at pinagmumura niya si Mokong. Seriously, hindi maaari, dagdag pa ni Mokong, hindi mo naman binabalak na dagdagan ito ng mga adult scene hindi ba? Tanong ni Shin Lang. Ngunit sumagot lang si Mokong na mayroon dong maraming mga babaeng karakter sa kwento na ito, isang krimen daw kung hindi niya ito lalagyan ng adult scene. Hay sambit naman ni Shin Lang, sige maaari daw itong mag-sprinkle ngunit wag niya raw itong i-overdo dahil masisira ang vibe ng story. Alright sambit naman ni Mokong. Makalipas ang ilang sandali ay pinalinaw pa ni Shin Lang ang mga detalye at makikita ang reaksyon ng Countess nang makita niya ang dalawa. Talaga rong nakikipag-bonding si Mokong kay Shin Lang, nagagalak raw siyang makita itong masaya. Well, oras na raw para magbalot ng gamit. Samantala, sa Wangya Island naman, ay makikitang parating na ang mga pirate na pinamumunuan ni Qiu Xiao. Sumigaw si Jin Shiying na ang spot na ito ay teritoryo ng Jin family, walang mga barkong pinahihintulutang makapasok, bumalik daw ang mga ito, kung ayaw nilang matusta. Tumawa naman si Qiu Xiao, kinutya ang mga barko ng Jin family, ano raw ba ang mga ito, mas mukha raw itong laruan kaysa sa warship. Ito raw ba ang mga barko ng Jin family, ang mga ito raw ay mga basura. Pumunta raw siya rito upang dumaong sa Wangya Island, ang sino mang magtangkang hamarang sa kanya ay haharapin ang kamatayan. Siya raw ang heir ng Nochao City, ang anak ni Qiu Tianwei. Sino raw ba dito ang mga ngahas na salungatin siya? Nagbigay siya ng command sa kanyang mga tauhan, inihanda nila ang kanilang mga arrows, itinutok sa barko ng Jin family, at makikitang magkakasalubong na ang dalawang panig. Pinagmasdan ito ni Jin Shiying, at nagutos na hayaang dumaong ang mga ito. Huwag magpakawala ng mga arrow, hayaan nilang dumaong si Mr. Qiu Xiao. Ilang sandali pa ay bumaba na si Qiu Xiao, pasigaw na nagtanong kung nasaan ang Count of Xuanwo, si Shin Lang, si Mulan, ipakita raw nila ang kanilang mga pagmumukha. Sambit naman ni Count Jinzhou, gaya ng prediction ni Shin Lang, si Qiu Xiao daw ay direktang naglakad papunta sa kanilang trap.
Jinjo sigaw ni Qiu Xiao, narinig niya raw na mayroong mga gold mines dito sa island na ito raw ba ay fiction lang o totoo, ipakita raw nito ito agad sa kanya. Ha, sambit naman ni Count Jinjo sa kanyang isip, hindi lang daw sa pumunta ito mismo rito, ngunit nagdala din daw ito ng libo-libong mga pirata at malalaking mga warships. Ano raw ba ang gagawin niya rito? Susundin niya raw ba ang advice ni Xinlang, o ilo-loop off ang ulo ng mga ito pabalik sa Nachao City? Sa sumunod na araw, ay pumunta sa Xuanwo Court ang isang eunuch na confidant ni Prince Ningxing. Sinabi niyang iniutos ng Highness na i-round up niya si Mr. Jin Wukong. Once na makarating na sila sa capital, dadalhin na raw nila ito agad sa pad ni Prince Ningxing. Sasamahan ito ng mga crew ni Prince Ningxing upang masiguro ang kanyang kaligtasan papunta at pabalik ng Imperial Academy. Nag-offer naman ng regalo ang Countess sa eunuch na maaari nitong dalhin pabalik, intended para kay Prince Ningxing. Ngunit mariin itong tumanggi. Ganun pa man, napilit pa rin ito ng Countess sa huli. Nagbigay siya ng ilang mga chest na mayroong lamang mga silk, mga espada, sabon, shampoo, perfume, at maging mga face masks. Much obliged sambit ng eunuch, no worries saad ni Countess Su Peipei, at napasabi naman si Xinlang sa kanyang isip na tiyak na magugustuhan daw ng asawa ni Prince Ningxing ang mga stuff na ito. Hey sir, sambit naman ni Xinlang sa eunuch at nagtanong kung nakatanggap daw ba ng ilang mga suntok si Prince Ningxing kailan lang. Note, pagkatapos na magbigay ng tulong ni Prince Ningxing sa Jin family, ang gold coin stunt na isinagawa ni Xinlang ay nag-steer up sa mga bagay-bagay. Ikinagalit ito ng husto ng Emperor, at ginawa niyang punching bag si Prince Ningxing. Pinaratangan niya pa itong nakikipagsabuatan sa Jin family, nagbabalak na i-mess up ang new policy. Si Prince Ningxing ay pinagalitan ng husto at pinaluhod ng ilang beses, at winasak ng Emperor ang pillar ng kanyang crib bilang warning. Ganun pa man, sa kabila ng lahat, nagpadala pa rin ng mga tauhan si Prince Ningxing sa Xuanwo Court upang siguraduhin ang kaligtasan ni Jin Wukong. Sinabi ng eunuch na nakahanda rong i-sacrifice ng prince ang lahat, kaya ang kaunting disrespect lang ay hindi makakaoga sa kanya, sanay na raw ito. Salamat saad naman ni Xinlang, kapag ka nakapunta siya sa capital, personal niya rong bibisitahin ang Highness. Got it sambit naman ng eunuch. Ngunit, may narinig daw siya patungkol sa Wangya Island, ang tanging masasabi niya lang daw ay mag-ingat sila. Nagulat naman si Xinlang nang marinig ito, kaya nagtanong siya kung mayroon daw bang mga tao na nagtatangkang persuade ang Majesty. Oo, sagot naman ng eunuch, marami rong mga factions na nakatutok ang mata sa Wangya Island at nagbabadyang sumunggab. Salamat sa pagtimbre, magalang na saad naman ni Xinlang. At, dumating na ang araw ng pag-alis ni Wukong at bumalik ang eksena sa labas ng gate ng Xuanwo Court kung saan makikitang nagpapalam si Wukong sa kanyang ina. Si Prince Ningxing ay isang tunay na stand-up guy saad ni Eunuch Wang sa confidant ni Prince Ningxing, ngunit ang mag-sock up ito bago ang hapunan ay medyo late, ano raw ba sa tingin nito? Ha, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, ano raw ba ang ibig sabihin ng taong ito, na nakikipagsabuatan ang prince sa Jin family at nagbabalak na agawin ang trono ng emperor, kaya nilapitan ni Xinlang si Eunuch Wang at bamulong na ano raw ang sinabi nito, kino-curse daw ba nito ang Majesty, anong pinagsasasabi mo sambit naman ni Eunuch Wang sabay at ras, ito raw ay isa lamang dukhang son-in-law, sino raw ba ito para magsalita? Ngunit, nagturo lang si Xinlang at nagtanong kung ano raw ba ang ibig nitong sabihin sa sinabi nitong bago ang hapunan. Sino raw ba ang kakain? Ito raw ba ay ang prince? Sa panahon daw na ito na nasa kanyang prime na ang Majesty, ang sabihin daw nito na bago maghapunan ay isang curse para sa Majesty. Hindi ganon ang ibig kong sabihin, sigaw naman ni Eunuch Wang, wag daw nitong i-twist ang sinabi niya. Ha, sagot naman ni Xinlang, kung ganon man daw o hindi ang ibig nitong sabihin, ang Majesty daw mismo ang magde-decide. Personally, sa tingin niya raw kailangan itong malaman ng Majesty. Nag-steer up naman ang utak ni Eunuch Wang nang marinig ito, kapag ito raw ay nakarating sa Majesty, marahil hindi raw siya makakatanggap ng palakol ngunit tiyak na siya ay mabubugbog at luluhod sa loob ng ilang oras. Bukod pa doon,
tiyak na bababa raw ng husto ang tiwala ng Majesty sa kanya, si Shin lang daw ay tila isang dambuhalang ahas, na nakaambang tumuklaw kapag ka nagkaroon ng pagkakataon. Agad siyang tumalikod, at nagutos na papasukin na sa carriage si Jin Wukong. Ilang sandali pa ay nasa loob na si Wukong, nagpaalam siya kay Shin lang, at nagsabing hindi niya ito bibiguin, ang balita raw ng kanyang katanyagan ay kakalat sa buong kapital. Paulit-ulit na sinambit ni Countess Su Peipei ang pangalan ni Wukong. Ma'am, saad naman ni Mulan, huwag itong mag-alala, since si Wukong daw ay nasa ilalim ng proteksyon ni Prince Ningxing, tiyak na magiging ayos lang daw ito. Umalis na si Wukong, saad naman ni Shin lang sa kanyang isip, araw-araw daw silang nagha-hangout, kumakain, natutulog, at ngayong umalis na ito, sino pa raw ba ang mabubuli niya, tiyak na mamimiss niya raw ito. Don't worry, saad niya sa kanyang mother-in-law, hindi raw magtatagal at pupunta siya sa kapital, personal niya rong kukunin si Wukong. Sa sumunod na araw ay makikitang naglalandian ang dalawa sa harap ng gate ng Xuanwu Court, at makikitang nandito na naman si Huang Fang. Mulan, protektahan mo ang ating family, saad ni Shin lang, sure thing, sagot naman ni Mulan. Para sa implementation ng plano nila sa Wangya Island, si Shin lang, sa ilalim ng proteksyon ni Huang Fang, ay tutungo na rin sa Wangya Island. Gustong-gusto ni Mulan na samahan si Shin lang sa lahat ng oras, ngunit kailangan niyang magpaiwan upang maprotektahan ang Xuanwu Court at ang kanilang domain. Samantala, sa Wangya Island naman, ay inukupan na ng mga pirata ang ilang parte ng isla. Binubuli nila ang mga sundalo ng Jin family, hahasambit naman ni Qiu Xiao sa kanyang isip, mukhang talaga rong hindi maatim ng Jin family na galawin siya. Nasa likod niya ang Nochao City, ang ama niya ay ang Pirate King, kaya wala na rong choice ang Jin family kundi ang i-flatter siya. Nagsalita siya sa harap ng mga sundalo ng Jin family, mukhang ito raw pala ang military camp na pinasadya pang ipagawa ng Count of Xuanwu para sa kanila, not bad, at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na dapat pasalamatan daw nila ang Count of Xuanwu sa kabaitan nito. Salamat Count of Xuanwu, panunuya naman ng mga pirata. Makikita naman ang pagkainis ni Jin Xiying at iba pang mga sundalo rito, sumusobra na raw ang mga ito. Chill out, sambit ni Jin Xiying sa kanyang mga kasamahan, ito raw ay parte ng arrangements ng Count of Xuanwu. Tinake advantage ni Qiu Xiao ang sitwasyon, at nagdemand pa ng mga outrageous na mga bagay. Halimbawa na lang gusto niyang papuntahin si Jin Mulan sa Wangya Island, upang samahan siya at makipag-inuman sa kanya. Ninag-suggest pa siya na para sa kapakanan ng kanilang friendship, ibigay daw ng Count of Xuanwu sa kanya si Jin Jianyang bilang regalo. Pumunta siya sa iba't ibang parte ng Wangya Island, upang alamin ang katotohanan. Nagko-consume daw ang mga ito ng napakalaking resources dito, malawakang construction ng mga daungan pati na city, mukhang talaga rong mayroong nakatagong gold mines sa island na ito. Mukhang nagbabalak daw ang Jin family ng strategic shift, halos gusto na raw ng mga ito na ilipat ang buong Xuanwu Court sa lugar na ito. Ngunit mukhang hindi raw siya hinahayaan ng Count of Xuanwu na matuklasan kung nasaan ang gold mines na ito, mukhang kailangan niya rong bumuo ng plano. Sa sumunod na araw, ay lumipat ang eksena sa loob ng minahan. Ang taong ito ay si Qiu Xiao, na nakadisguise bilang miner. Sambit niya sa kanyang isip, ang dali niya lang dong nakapasok sa mine na ito gamit ang disguise na ito. Maya-maya pa ay nalula siya sa kanyang nakita, ano raw ba ang pit na ito raw ay napakalaki. Ilang sandali pa ay ipinakita ni Qiu Xiao ang badge na inagaw niya mula sa isang miner, upang makalampas siya sa mga guards. Maya-maya pa ay nakapasok na si Qiu Xiao sa smelting room, at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang mga ito raw ay mga gold sands, grabe napakarami raw nito. At ang mga gold chunks na ito, tiyak na umaabot daw ng ilang dosenang pounds ang timbang ng bawat piraso nito. Mula doon ay tumungo siya sa panning room, kaunting hugas lang daw dito at magkakaroon na ng napakaraming ginto. Ang gold content daw nito ay off the charts, napakayaman daw ng minahan na ito. Kaya raw pala napakadali lang para sa Jin family na makapag-provide ng 800,000 gold coins.
Tiyak na yayaman daw siya ng husto rito, ang gold mine na ito ay mapapasa kanya, anong 50% no way, kukunin niya raw ang lahat ng ito. Pagsapit ng gabi, ay dumaong na si Shin Lang sa Wangya Island. Gabi-gabi ay nagkakaroon ng party si Kyo Xiao upang magsaya. Father bati ni Shin Lang sa count, nandito na raw ba si Kyo Xiao sa Wangya Island? Sumagot naman ang count na ilang araw na raw itong nandito, acting almighty, at iniinis ang lahat. Nagtanong si Shin Lang kung nabisita na raw ba nito ang mga minahan, oo sagot naman ng count. Nagpadala ng araw ito ng mga tao upang mag-report sa Nacho City, at inaakalang napaka-snaky ng ginawa niya. Kaya tiyak na matatanggap na ni Kyo Tianwei ang secret message nito sa lalong madaling panahon. Nagbigay naman ng gesture si Shin Lang at nagsabing ngayong gabi, imbitahin daw nila na magkaroon ng drink si Kyo Xiao, ito na raw ang takdang oras. Nagtanong ang count kung papatayin na ba nila ito o, agad namang dumugtong si Shin Lang na uubusin daw nila ang lahat ng mga piratang nandito, at ipapadala ang ulo ng mga ito sa Pirate King na si Kyo Tianwei. Sa loob lang ng isang araw, ay nakarating na kay Kyo Tianwei ang sulat na ipinadala ni Kyo Xiao patungkol sa Wangya Island. Ha! Sigaw naman ni Kyo Tianwei, so talaga raw palang maraming ginto sa lugar na yon. Ngunit teka lang, in the past, ang mga gold mines ay nag-churn out lang ng maximum na 25 tonelada bawat taon. Ngunit ang Jin family na kamina na ito agad ng milyon-milyong gold coin sa loob lang ng napakaikling panahon. At bukod pa dun, ang makahanap sila ng gold sand sa core ng mines, ito raw ay unheard of. At inutusan niya ang isang pirata na dalhin si Alchemist Zhang sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, pinasuri niya rito ang pinadalang gold nuggets ni Kyo Xiao. Congratulations sambit ni Alchemist Zhang, ang gold mine daw na ito ay hindi isang run-of-the-mill natural find, ito ay isang ancient gold vein na siya namang labis na ikinagulat ni Kyo Tianwei. Note, ang ancient gold vein ay ang real deal, ito ay tomb of antiquity, o treasury ng mga ancient empire. Nung magkaroon ng apocalypse, nung gamulo ang mundo, ang planeta ay napunit at napiga, niluto ng napakainit na temperatura. Ang mga gold na nasa treasury ay either nag-shatter o na-melt, nag-scatter sa kalupaan, at naging ancient gold vein. Agad niya ring kinalma ang kanyang sarili, nagsabing si Shin Lang ay isang shrewd operator, hindi raw ba kaya na skin niya lang ito. Ngunit hindi raw ganoon karami ang mayroong kakayahang mag-churn ng ganoon karaming ginto, hindi raw ba kaya na tinutulungan siya ng Chamber of Commerce, ngunit bakit naman daw mag-take ng risk ang mga yon nang walang payoff. So, talaga raw ba kayang ang Wangya Island ay nagha-harbor ng gold vein, base sa estimate ni Alchemist Zhang, gaano raw ba kaya karami sa tingin nito ang reserve ng vein na yon? Sumagot naman si Alchemist Zhang na hindi siya sigurado, ngunit ang huling ancient gold vein sa Great Jin Kingdom ay natapyasan na sa loob ng 30 taon. Mahigit sa 20 taon na ang nakararaan, sa kasagsagan ng 100-year war sa pagitan ng Great Yan Empire at Great Yan Kingdom, ang Great Jin Kingdom ay nag-dispatch ng 1,300,000 troops para sa cross-border skirmishes, baniyas ang Great Gan Kingdom, at ipinakita ang napakalaking kayamanan ng kanilang kingdom. Ayon sa mga sabi-sabi, aabutin ito ng 30 taong pagmimina bago maubos. Kaya congratulations Pirate King, nasa kamay na raw nito ngayon ang Jinshan Island at Ancient Vein. Ito raw ay isang surefire sign na ang kanyang dominance ay mas lalawak pa. Makikita ang ekspresyon ni Kyo Tianwei, tumalikod, pag-iisipan niya raw muna ang patungkol dito. Tinawag niya ang guard, i-inform daw nito ang Jin family na kung gusto ng mga itong manatili sa laro, kailangan nilang magbigay ng 80% sa Nacho City at magpapartake din sila sa pagmimina ng ginto doon sa Wangya Island. Kapag sila ay nag-resist, ang Nacho City ay magpapadala ng 10,000 troops sa pamumuno niya mismo upang i-wipe out ang Jin family sa mukha ng mundo. Lumipat ang eksena sa Wangya Island, kung saan nagkakaroon ng kasiyahan ang mga pirata. Hahahasambit ng isang pirata, ang Jin family daw ang pugad ng mga lampa. Kahit na isa ay wala wrong worthy sa mga ito. Dinagdag naman ng isa na ang mga ito raw ay mga losers,
at sinabi naman ng isa pa na ginawan pa raw sila ng bahay ng mga ito rito sa Wangya Island. Nagpatuloy sa pangungutya ang mga pirates, at makikita namang nagtutumpukan sa labas ang mga sundalo ng Jin family. Biglang lumabas ang isang pirata, sumigaw na ang Count of Xuanwo ay isang joke. Hey, ano raw ba ang point ng pagsisilbi nila sa isang duwag, bakit hindi na lang daw ito sumali sa kanila at maging pirata? Kilalang kilala niya raw ang mga nobles na ito, mga duwag, at may pakialam lang sa kanilang sariling kapakanan. Ni hindi nga raw mag-aalinlangan ang mga ito na magprotesta kapag ninakaw ang pagkain nila, ni hindi rin daw magdadalawang isip ang mga ito na ibenta ang kanilang sariling ina at asawa. Hindi lang ang kanilang ina at asawa, kundi pati na rin ang mga sarili nila. Sinabi naman ng isa na inimbita raw ng Count of Xuanwo si Master Qiu Xiao sa isang banquet, malamang binabalak daw nito na cozy up si Master Qiu Xiao kay Xin Lang. Marahil mahilig daw sa mga magagandang babae si Master Qiu Xiao, ngunit tiyak na papatusan din nito ang isang magandang lalaki. Pagbalik ni Master Qiu Xiao, tatanungin niya raw ito kung ano ang pakiramdam matapos niyang puweten si Xin Lang. Meanwhile, sa finest house ng Wangya Island, ay sinabi ni Qiu Xiao kay Xin Lang na bakit ngayon lang daw ito, disrespect daw ba siya nito. Napasabi naman si Xin Lang sa kanyang isip na marahil si Qiu Xiao ay mayabang, ngunit ito ay suspicious ay tuso. Ilang beses na nila itong iniimbita, ngunit palagi itong nagdadala ng sariling alak at pagkain at hindi nito ginagawa ang inihahanda nila. Bukod pa doon, kino-control din nito ang alak na iniinom niya upang hindi siya malasing. Hinampos ni Qiu Xiao ang mesa at sumigaw na bakit daw ba tahimik sila, ini-ignore daw ba siya mga ito. Ngunit hinubad lang ni Xin Lang ang kanyang damit at nagsabing siya raw ay na-injured dahil sa nakipag-sex siya sa isang brutal na babae. Nasa recovering state pa raw siya, ni hindi pa nga raw siya makapaglakad ng maayos, at pumunta lang siya rito sa Wangya Island dahil necessary. Kung hindi lang dahil sa kailangan talaga, nakarete pa raw siya sa kanyang kama ngayon. Nagtanong si Qiu Xiao kung ito ba ay si Jin Mulan, sumagot naman si Xin Lang na hindi ito raw ay ibang babae. Na siya namang naging dahilan upang matawa si Qiu Xiao. Nagsettle daw ito sa ibang babae dahil hindi niya mag-alaw si Jin Mulan. Master Xiao sigaw naman ni Xin Lang, tinatrato daw nila ito ng may paggalang, umaasa na kontrolin nito ang kanyang mga tauhan, ngunit ang kanilang patience ay mayroong limit. Nagulat naman si Qiu Xiao na tinawag siyang master ni Xin Lang, mukhang alam na raw pala nitong magiging Marquis of Nachao ang kanyang ama. Kahit na ito pa ay clever at ruthless, ito ay isa lamang manghihibo. Sa harap ng absolute power, ang mga schemes nito ay walang silbi. Sinabi niyang kung hindi na nila siya kayang tiisin, wag na raw silang magtiis pa, patayin na nila siya. Ayos lang daw yon kahit na ito ay maging isang big war gaya nung nangyari 20 taon na ang nakararaan. Sinabi naman ng Count na wag na nilang pag-usapan pa ang nakaraan. Ngunit tinawanan lang ito ni Qiu Xiao, 10 years ago, ang kanilang Qiu family ay nasa weakest times habang ang ama ni Count Jinzhou ay high and mighty, nililid ang mahigit sa 10,000 troops, daan-daang barko, at nag-charge sa Leizhou Island. Ngunit ano ang nangyari? Hindi raw ba't na-annihilate ang buong hukbo ng Jin family. Ngunit ngayon, kumpara sa troops nila ang troops ng Jin family ay napakalayo na ng diferensya. Naniniwala na ako sa kapayapaan ngayon sambit naman ng Count. Ngunit pinadyak lang ni Qiu Xiao ang kanyang paa, lumapit kay Xin Lang, at nagsabing ang military power ng Jin family ngayon ay 1/3 na lang kumpara sa military power nila noon. Ngunit ang kanyang Qiu family ay nag-expand pa ng ilang beses. Sa napakalakas na kapangyarihan ng kanilang Nachao City pati na ang Leizhou Island, sa araw na ito, ang kanilang military strength ay mas malakas ng 10 beses kumpara sa Count of Xuanwo hindi raw ba? Kaya nilang mag-lead ng 30,000 troops upang atakehin ang Jin family, hindi sila tutulungan ng mga old aristocrats, lalong-lalo na ng emperor, kaya ito na raw ang katapusan nila. Peace and love sabat ni Xin Lang, alright peace and love sambit naman ni Qiu Xiao, ngunit ito raw ay nakadepende sa kanilang sincerity. Sinabi naman ni Xin Lang na para sa kapakanan ng kanilang friendship,
nakahanda silang magbigay ng 20,000 gold coins sa Qiu family bawat taon na siya namang ikinainis ni Qiu Xiao, hinagis ng baso si Xin Lang, buti na lang at na-deflect ito ni Huang Fang. Damit sigaw ni Qiu Xiao, 20,000 gold coins ano raw ba ang napakaliit na halagang ito limos, Fox sambit naman ni Xin Lang, talaga raw palang napakataas ng martial arts skills ng halimaw na ito. Nag-shake ng ulo ang Count, napatingin si Xin Lang, at napasabi sa kanyang isip na mukhang sa tingin daw ng kanyang father-in-law hindi pa nila kayang i-take down si Qiu Xiao ngayon. Ito ay napakalakas, kahit na umatake sila ng sabay-sabay, mahihirapan silang patayin ito. Hindi ito pumunta rito ng mag-isa, daan-daang mga pirata ang nasa labas, kaya mahihirapan silang patayin ito. Master Qiu kumalma kapag usapan natin tasambit ni Xin Lang, at nag-utos na bigyan ng bagong baso si Qiu Xiao. Ngunit sumagot lang si Qiu Xiao na hindi na kailangan, marami raw siyang basong dinala. Sinabi naman ni Xin Lang na ito raw ay napaka-suspicious, paano naman daw sila magtatangkang saktan ito nasa likod niya ang Nochao City at ang Pirate King na si Qiu Tianwei. Hehe sambit naman ni Qiu Xiao, mabuti nang maging safe kaysa maging sorry dahil napakatuso raw ni Xin Lang. Sinabi ni Xin Lang na ang caviar na ito ay napaka-rare at valuable, bigyan daw nila si Master Qiu ngunit agad itong tinanggihan ni Qiu Xiao. Xin Lang may gold mine sa ilalim ng Wangya Island sa tingin daw ba nito hindi niya alam, Xin Lang, alam daw nito na ginawa niya na ang lahat. Nilason niya ang kanilang balon, sinabotahe ang kanilang dam, at pinahiya si Jin Mulan. Malamang gustong-gusto na raw siyang punitin nito ng pinong-pino, ngunit hindi nito magawa dahil sa ang kanyang Qiu family ay napaka-powerful. Wala na rong negotiation na mangyayari dito, kundi isa lamang notification. Ang 80% ng Wangya Island ay mapupunta sa Qiu family, at mag-e-station din sila ng mga hukbo rito upang sila mismo ang personal na magmina. 80% ang dinidemand mo sigaw ni Xin Lang, ito raw ay napaka-outrageous. Kahit may gold mine pa raw ang island na ito, ang dinidemand daw nito ay kalabisan. Hindi tayo nagni-negotiate dito sambit naman ni Qiu Xiao, siya nga raw pala kailangan ng mga babae ng kanyang mga pirate crew. Count of Xuanwo binibigyan niya lang daw ito ng 5 araw upang magdala ng mga bata at magagandang mga babae rito, dalhin din daw nito si Jin Jianyang. Gustong-gusto niya na rong mag-aliw ngayon sa harap ni Xin Lang. Makikita ang reaksyon ng dalawa, ha, sambit naman ni Qiu Xiao, bakit daw ba bigla na lang uminit dito? Alright hanggang dito na lang, aalis na raw siya. Pag-isipan nila ito ng mabuti, kung ayaw nilang ma-wipe out. Ngunit sumabat si Xin Lang na wag muna itong umalis, hayaan daw muna siya nitong magsalita. Ano raw ba kaya kung 50-50 na lang sila, kung papayag ito, magbibigay siya ngayon mismo ng 200,000 gold coins. Ngunit sumagot si Qiu Xiao na 70-30, at 500,000 gold coins ang ibibigay nila hindi 200,000. Bibigyan niya lang daw ito ng 15 minuto upang pag-isipan ito, kung hindi ito papayag aalis siya at sasabihan ang kanyang ama na sumalakay. Alright sambit naman ni Xin Lang, manatili muna ito saglit, mag-hash muna sila. Ha, sambit naman ni Qiu Xiao sa kanyang isip, mukhang hindi raw pala matalino ang taong ito ay isa lamang lapdog nang biglang nadapa ang servant na nasa likod ni Qiu Xiao kanina, natapon ang dala nitong alak, at nabasa ang damit. Ha, sambit naman ni Qiu Xiao sa kanyang isip, ang servant na ito raw pala ay isang babae. Hahashin lang sinabi raw nito na walang babae sa island na ito, ngunit ano raw ba ang chick na ito raw ba ay para sa entertainment ni Xin Lang, sinunggaban niya ang servant, pinunit ang underwear, Xin Lang binibigyan niya lang daw ito ng 15 minuto kung hindi ito papayag katapusan na nila, paglalaroan niya raw muna ang babaeng ito at wag siya nitong sisihin kung magiging mabagal ito sa kanyang desisyon, sininghot ang underwear, gustong-gusto niya raw ang amoy na ito. Qiu Xiao sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip, sa wakas kumagat na ito sa pain, ito raw ngayon ay kakain na ng alikabok. Pinatungan ni Qiu Xiao ang servant, at napasabi naman si Xin Lang sa kanyang isip na 8 plano ang inihanda niya, ngunit hindi niya raw inaasahan na ang trick na ito ang gagana.
Nagsway ang paningin ni Qiu Xiao, anong nangyayari, napakasarap ng nararamdaman niya, tila siya raw ay lilipad na. Hahahashin lang, buo na raw ang isip niya, hindi lang daw si Jin Jianyang ang gusto niyang papuntahin nito rito kundi pati na rin si Jin Mulan, Shin lang ito raw ay kanyang magiging perfect witness, gustong-gusto niya rong makitang magmakaawa si Mulan sa harap niya at mapapansin namang nagdash ang Count papunta sa likod ni Qiu Xiao, at inatake ito sa Akya Point. Normally, sa taglay na martial arts skills ni Qiu Xiao, hindi gagana ang ganitong pag-ambush ni Count Jinju. Ngunit ngayong naapektuhan na ito sa drug na inilagay ni Shin lang sa underwear ng servant, ito ay parang lumulutang, wala na sa control. Bumagsak si Qiu Xiao, kumalabog ang pinto, nagtanong ang mga piratang nasa labas kung ayos lang si Qiu Xiao, sinipa ng captain ang pinto, at nagulantang sila sa kanilang nakita. Sinabi ni Shin lang na hawak niya na si Qiu Xiao ngayon, kapag may nagtangkang humakbang pasulong, agad nagugulong ang ulo nito. Count, ayos ka lang, sigaw naman ni Jin Xiying, pumasok siya kasama ang ilang mga guards, sinabihan ni Shin lang si Qiu Xiao na sabihin nito sa kanyang crew na umatras, at iyon na nga ang ginawa nito. Sumigaw ang captain na bitawan ni Shin lang si Master Xiao, dahil kung hindi ay wipe out nila ang lahat ng nandito. Ngunit paulit-ulit lang na sumigaw si Shin lang na lumayas ang mga ito. Wala nang nagawa ang captain, at inutusan ang kanyang hukbo na umalis na sila. Isa-isa silang lumabas, naghanda ang hukbo ng Jin family na nasa mataas na parte, hinila ang kanilang mga pana, nagpakawala, diretso sa mga piratang kakalabas lang. It's a trap, sigaw ng captain, at sinalo ng mga pirata ang mga palaso. Nagmakaawa ang ibang pumasok, ngunit hinarangan na ni Jin Xiying ang pinto. Habang sa camp naman ng mga pirata, ay patuloy pa rin sila sa kanilang pagsasaya. Nang marinig nila ang kaguluhan na nagmumula sa labas, sa itaas, lumabas ang mga pirata, damsigaw ng isa, talaga raw palang mayroong nangyayari doon sa itaas. Hasambit naman ng isa, ang lakas naman daw ng loob ng Count of Xuanwo na pagbuhatan ng kamay ang kanilang Master Xiao at sumigaw ang isa na lumusab. Kailangan daw nilang iligtas si Master Xiao, at take down ang mga losers na Jin family. Sumigaw naman si Jin Xiying na e-roll ang mga boulders, at makikitang tinamaan ang ibang mga pirates. Maghiwa-hiwalay sigaw ng mga ito, umakyat ang iba sa cliff. Ha! Sambit naman ni Jin Xiying sa kanyang isip, ang mga ito raw ay ang mga top dogs ni Qiu Xiao, hindi lang daw pala malakas ang mga ito sa digmaan, ngunit kaya ring umakyat ng cliff na parang wala lang. Napakatapang, at hindi natatakot mamatay. Usually ang mga ito raw ay mga hard nuts, ngunit, at nag-command siya na magpakawala ng mga palaso at mga boulders. Sinalo ito ng ilang mga pirata, may nakaakyat, inatake ang isang sundalo, nag-formation ang mga sundalo sabay hawak ng mahigpit sa kanilang panangga, kailangan natin silang i-wipe out upang mailigtas si Master Xiao, sigaw naman ng isang pirata. Napasabi si Count Jinju na ang mga ito raw ay mas matigas pa sa inaasahan, at napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na ang akala niya raw ay magiging madali lang ito, ngunit ang mga pirata raw na ito ay hindi nagbabudge. Ganun pa man, biglang nag-growl ang tiyan ng isang pirata, ganun din ang iba pa. Shit, sambit ng isa, napasigaw ang isa pa, at umatake na ang hukbo ni Jin Xiying. Napasabi si Shin lang sa kanyang isip na matapos ang ilang araw na pagpapanggap, ngayong gabi sa wakas binaba na raw ng mga ito ang kanilang mga guards. Nagpatuloy ang labanan, tapusin niyo ang mga ito, sambit ni Shin lang, ereregalo niya raw kay Qiu Tianwei ang ulo ng mga ito. Unti-unting nalagas ang mga pirata, sumapit ang umaga, at nagising na si Qiu Xiao. Sumigaw si Qiu Xiao, kailangan niya rong maligo at magpalit ng damit, nasaan daw ba ang mga ito, bakit napakabagal, mukhang mantatagpas na naman daw siya ng tao sa araw na ito. Ngunit, nagtaka siya nang mapansin niyang hindi niya may galaw ang kanyang mga kamay, hindi siya makatayo. Hey Eunuch Xiao, good morning, bungad naman ni Shin lang, nagugutom na raw ba ito? Tatawag daw ba siya ng mga tauhan upang ipaghanda ito ng pagkain, na siya namang ipinagtaka ni Qiu Xiao. Eunuch Xiao, sambit niya, siya raw ay hindi isang eunuch. Sumagot naman si Shin lang na ito na ang bago nitong pangalan, hindi raw ba nito alam, sabay hila ng kumot.
At mapag-aalamang pinatanggalan na pala ito ng ari ni Xin Lang, na siya namang ikinagulantang ni Qiu Xiao. No way Xin Lang, ano raw ba ang ginawa nito sa kanya? Guards, sigaw niya. Take down daw nila si Xin Lang, balatan ng buhay durugan ng pinong-pino. Ngunit sinabi lang ni Xin Lang na ito raw ba ang tinatawag nito. Inilatag ng mga sundalo ang ulo ng mga pirata sa sahig, at sinabi ni Xin Lang na ang lahat daw ng libo-libong mga piratang dinala rito ni Qiu Xiao ay ubos na. Are you nuts? Pasigaw na tanong naman ni Qiu Xiao. Mayroon daw silang 30,000 mga troops doon sa Nuzhou City, tiyak na ikakagalit daw ito ng kanyang ama at kakatayin ang lahat ng members ng Jin family. Eunuch Xiao, sambit naman ni Xin Lang, mayroon lang daw siyang dalawang bagay na sasabihin dito. Una, walang ginto rito sa Wangya Island, ang lahat ng ito ay pinrovide lang sa kanila ng Tiandao Chamber of Commerce. Ang mga nakita nito ay daan-daang libong ginto lang na tinunaw at inihalo sa lupa. No way, sambit naman ni Qiu Xiao, saan naman daw ito makakakuha ng ganoon karaming ginto at bakit naman daw magbibigay ang Tiandao Chamber of Commerce ng ganoon karaming ginto sa kanila? Sa tingin daw ba ni Xin Lang siya ay isang tanga? Ngunit sinabi lang ni Xin Lang na ang salamin na ito ay nangangailangan lang ng less than a silver coin upang magawa. Sa tingin daw ba ni Qiu Xiao ito ay hindi nagkakahalaga ng 1,000,000 gold coins? Shit, sambit naman ni Qiu Xiao sa kanyang isip. Ang clarity at brightness daw ng salamin na ito ay hindi kapani-paniwala. Ito raw ay higit na nakahihigit sa ibang mga salamin, ngayon naiintindihan niya na raw. Idinagdag ni Xin Lang na pangalawa, hindi raw ba't curious ito sa kanyang bite marks. Gusto raw ba nitong malaman kung sino ang nakasama niya ng isang gabi? Ito raw ay si Qiu Yao. 4 na oras straight, napakasakit, ngunit iyon daw ay napaka-worth it. Ginamat niya raw si Qiu Xiao at pagkatapos, ito ay nakaramdam ng init, na bother sa incense na ipinalagay ni Qiu Xiao, gusto niya raw itong pasalamatan dahil doon. No way, hindi maaari sabat ni Qiu Xiao, at idinugtong ni Xin Lang na sa totoo lang, napakalapit na raw nito. Kung naging mas matapang lang ito nung gabing yun, nakuha na raw sana nito ang gusto niya. Si Qiu Yao ay nasa sukdulan na at wala ng resistance na natitira. Xin Lang, tatapusin kita, sigaw ni Qiu Xiao, ngunit umatras lang si Xin Lang at nagsabing may isang bagay pa raw pala, sinadya niya itong hindi patayin noon. Nagpanggap siyang mabait, at isinet ang trap na ito. Pareho lang sa trap na ginawa niya sa Wangya Island, naghihintay na kagatin din ito ng ama nito na si Qiu Tianwei. Elurin dito ang lahat ng mga pirates ng Nuzhou City, at i-wipe out silang lahat dito. Wipe out niya ang buong family nito, uubusin ang lahat ng pirate ng Nuzhou City, at ipaghihiganti ang ginawa nito sa kanyang Jin family 20 years ago, at isisiz niya ang Nuzhou City. Ano? Gulat na sambit naman ni Qiu Yao sa kanyang isip, nagsasabi daw ba ito ng totoo? Kaya raw ba talaga nitong pull off ang ganito kalaking trap? Kailan pa raw ba ito nagsimula sa Jinshan Island Battle? Hindi mukhang doon pa raw ito nagsimula nung isinulat nito ang Zeman's Boudoir Secrets. Talaga raw bang mayroong ganito ka nakakatakot na tao sa mundo? Xin Lang, who the hell daw ba ito? No way, hindi raw siya maaaring mamatay dito. Ngumiti siya. Xin Lang, pakiusap, wag daw siya nitong patayin. Mr. Xin, please, hayaan daw siya nitong makita kung papaano nito wawasakin ang mga pirates na yon, take over ang Nuzhou City, torture siya nito. Alam niya raw kung saan nakatago ang treasure stash ng kanyang ama, kaya pakiusap wag daw siya nitong patayin. Qiu Xiao, mayroon kang point, sambit naman ni Xin Lang, sige, hahayaan niya raw itong mabuhay. Salamat Mr. Xin, sambit naman ni Qiu Xiao, ngayon sayong sayo na ako. Nakikita mo ba ang beauty na yon? Oo Mr. Xin, sambit naman ni Qiu Xiao. Sino siya, tanong ni Xin Lang? Si Jin Janyang, sagot ni Qiu Xiao. Oo, dugtong naman ni Xin Lang at nagsabing oo si Jin Janyang, ito raw ang kini-crave nito kagabi. Naalala pa raw ba nito ang mga sinabi niya? Well, nandito na raw ito ngayon, isipin na lang daw nito na tini-treat niya ito. Salamat Mr. Xin, salamat, saad naman ni Qiu Xiao. Ngayon dagdag naman ni Xin Lang, gumapang ito papunta kay Jin Janyang at halikan ang kanyang sapatos. Kung magagawa niya ito sa loob ng 15 minuto, hahayaan niya itong mabuhay. Go, sigaw ni Xin Lang. Nanlaki ang mga mata ni Qiu Xiao.
Hindi niya raw may galaw ang kanyang mga kamay at paa, hindi niya kayang gumapang, ngunit may ngipin ka, hindi ba saad naman ni Shin Lang, gumapang daw ito gamit ito. Fuck you, Shin Lang, sambit ni Qiu Xiao sa kanyang isip, nagsimulang gumapang. Shin Lang, maghintay lang daw ito, pinagmasdan ito ni Shin Lang, nadaanan ni Qiu Xiao ang mga putol na ulo ng kanyang mga pirata, nagpatuloy sa paggapang gamit ang kanyang ngipin, damsambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, kaya raw pala talagang gumapang ni Qiu Xiao gamit ang kanyang ngipin, ganito kalakas ang survival instinct nito, dam Qiu Xiao, iba ka. Dumago na ang mga gilagad ni Qiu Xiao, dam yu Shin Lang, kapag nakasurvive siya rito, uubusin niya raw ang family nito. Dahan-daang naupos ang timer na sinindihan ni Shin Lang, nakalapit na si Qiu Xiao kay Jin Janyang, humingal, sumigaw na nagawa niya, buhay daw siya. Pumalakpak naman si Shin Lang, well done, ito raw ay nakagawa ng himala. Hindi niya ito papatayin, salamat Mr. Shin, sambit ni Qiu Xiao, no worries, tugon naman ni Shin Lang at nagsabing oo, sinabi niyang hindi niya ito papatayin, ngunit, hindi niya mapipigilan ang iba na patayin ito na siya namang ikinagulantang ni Qiu Xiao, itinoon ni Jin Janyang ang kanyang espada, ibinaon sa spinal cord ni Qiu Xiao, at pinugutan ng ulo.